Hello, magandang araw, magandang gabi. Andito naman tayo sa ating bagong video, bagong vlog at pagbibigay ng konting komentaryo o reaction dito sa mga issue ng pampolitiko sa ating mahal na Pilipinas. So ating bibigyan ng reaction ngayon ay patungkol dito sa sinabi ni Senator incoming Senator Congressman Marcoleta na sinabihan niya ng salitang bobo si ex-attorney Larry Gadon. Di ba si Larry Gadon kilala yan o sumikat yan sa salitang bobo nung sinabihan niya ng mga bobo kayo, nung sinabihan niya bobo kayo, yung mga pinklawan o ang mga dilawan. Sa kanya nanggaling yan kabuuan. Sa ngayon ay ibinalik ni Congressman o incoming Senator Marcoleta yung salitang bobo. Pero bago natin sisimulan to ay papasadahan muna natin tong issue ngayon na konti. Itong patungkol dito sa ilan lamang sa dalawang legacy ni President Bongbong Marcos at yung issue ng pagtanggal kay Congressman Zaldico bilang chairperson na committee ng appropriation na pinalitan ngayon ni Congresswoman Stella Kimbo. Okay? So, ngayon isisimulan natin ay yung dalawang ilan sa mga dalawang legacy ni President Bongbong Marcos. Una dito ay yung Marcos government invalidate Duterte issue Ate Land title noong August 17, 2004. So 2024. So ngayon, ang problema dito na nangyari ay kawawa yung mga Aita o yung mga indigenous na nasa Boracay. Di ba nung panahon ni President Duterte ay inigrant o binigyan niya ng title yung mga indigenous na kumbaga sa kanila na to, binigay sa kanila. Pero sa kasamang palad na yung panaginip na yon o dreams na yon na maganda ay nagiging bangungot para sa mga Aita o mga indigenous people na nasa Boracay. Dahil yun ay invalidate ni President Bongbong Marcos na wala sa kanila yung title na yon. So nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot. So isa 'yan sa legacy ni President Bongbong Marcos. Pangalawang legacy niya ay yung NCIP suspend scholarship application after Congress slash its budget by January 10 January 10 2025. So 'di ba itong legacy na to ay napakalungkot para sa mga indigenous people. Biro mo yung dreams na gusto nilang mabago man lang kanilang buhay, mapalitan man lang makapag-aral sila, makapagtrabaho para mabago yung kanilang buhay na nasa bundok na noon ay maswerte na lamang kung nakakain sila ng isang beses ng kanin sa isang linggo dahil usually nakakain nila ay mga kamote o iba pa mga pananim sa kabundukan. Na yun ay gusto nilang mapalitan kaya yung scholarship na yon na dapat sana ay mapabago ang kanilang buhay dahil sa kanilang pag-aaral na wala silang gagastusin ay tinanggal yun ng gobyernong Pangulong Marcos dahil sa nakapokus ang gobyerno ngayon sa budget ng yung programa ng tulad ng AKAP, no? Na alam natin ay ito ay binigyan ng budget ngayon 2025 ng 26 billion pesos ba? So ang laki ng budget na yun, di ba? So nakakalungkot para sa mga Aita to o sa mga indigenous people Nakakalungkot. So ngayon naman ay pag-usapan naman natin ngayon yung nangyari kahapon dahil nagrally nga ang INC nagrally sila bilang panawagan ng Vice President Sara Duterte na ayaw nila o sinang-ayunan nila yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil hindi ito makakatulong sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Tama nga naman. So yun ang sinunod ng INC. Pero nung nakita ng INC na itong nasa House of Representatives ay in-entertain nila yung mga makabayang vlog o mga kaliwa na nagsasubmit ng kanilang reklamo para sa impeachment ni Vice President Duterte ay in-entertain nila. So medyo nakakapansin ng INC ng hindi maganda. So ngayon nananawagan ng INC ng National Peace Rally. Na ang objective noon o layunin ay bilang pagtugon o pagsang-ayon sa sinabi ni Bongbong Marcos o President Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
Okay? So yun yung objective ng rally na yun. At ngayon, at nangyari nga yun kahapon, January 13, 2025. So automatic na nagkaroon ng tanggalan sa House of Representative. At ang nangyari na yon ay ang anak ni President Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos ay tinanggal niya ang House Committee chairperson na si Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Tinanggal niya. So, di ba, napakagandang posisyon pero natanggal. So, isang bangungot yun para kay Congressman Zaldico. So, hindi natin alam kung bakit nagkaganon. Ano ba yun? Pampalubag loob sa rally kahapon dahil millions of participants na sumali dun sa rally ng INC. Ano ba yung pampalubag loob ng, para matutuwa ang mga tao? Pero sa kabila nun, ang ipinalit ay isang buhaya. Buhayang babae. Alam niyo kung sino yon? Si Congresswoman Stella Kimbo na isang buhaya rin. Mahilig mangolekta ng mamahaling mga gamit katulad ng LV, coats at iba pang mga mamahaling gamit na makikita mo siya sa kanyang mga katawan na nilalagay na hindi mo alam kung paano niya nabili yun, kung personal na pera niya yun. Pero alam natin na hindi naman galing sa kanilang personal na pera. So nakakalungkot, 'di ba? Sa una, masaya tayo natanggal si Zaldico, 'di ba? Na anti BP Sara Duterte at medyo natuwa tayo doon. Pero nung nalaman natin na ang pinalit ay isa pang Queen of Buaya na si Stella Kimbo, bigla tayong nalungkot. Dahil kung buhaya yung pinalitan, buhaya rin itong ipinalit. Nakakatuwa, di ba? So ngayon, ay bago natin simulan itong panunod sa video ni Congressman Marcoleta na incoming senator na paano niya sinabi na bobo si attorney o ex-attorney ka doon, ay please huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa ng video aking i-upload. So ngayon sisimulan natin ang panunod. Naghahamon naman yung isa pang senador. Dalawa na yan din. Meron pa ba? Babae yan sinasabi. Ito, lalaki eh. Oh. Magra-rally din kami, sabi. Gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila, no? Diyos ko. No. So sige nga, attorney ka doon, mag-rally nga kayo nang makita natin kung ilan ba kayo. Magkakalaman. Sige, subukan nyo. Kayo puro tangka kayo. Oho. Oho. Eh, wala namang problema kung mag-rally. Kasi Meron nga nag-react din eh. Oo. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo yun si Larry Gadon. Opo. Opo. Ito na. lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Mm. Hindi ko nababasahin, medyo... Pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Oh. Hindi mananalo yan kasi... kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na Oho. ang iglesia. Ba? Oo. Oho. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, General Eliazar, kanya. Opo. Oho. Yan, sinuportahan ng iglesia yan. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 million. Opo. Eliazar, tama Di kayo. ba? Opo. Last elections po eh. Oh. Hindi ba si Larry Gadon, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. So dito na siya babanatan ni Congressman Marcoleta. Kaya nga minsan mag-ingat-ingat din kayo sa mga salita niyo, no? 'Di ba? Sa mga expression niyo kasi baka malay niyo babalik din sa inyo 'yan balang araw. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oh. Alam mo, lumilito siya yung bobo eh.
Opo. Kaibigan ko ito, yan. Totoo po, totoo. Last elections, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hanggang ngayon, Hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya po, Ikaw talaga Marcoleta, oh. Ikaw talaga, oh, binira mo naman si Larry Gardon. Binalik mo naman sa kanya yung salita niya, bobo. 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Oho. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun mo. Wala natin yan. Grabe ka naman, Tony Gardon. Naman, minsan, alam mo na minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya iko-conclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun mo ba? Oo, maski na nung nangangampanya kami, maski na ngayon. Oho. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta ako na. So, ganun pala si So, kilala pala ni President Bongbong Marcos si Congressman Marcoleta. So, ito nga, kwento ni Congressman Marcoleta, pag sila ay nagkikita, ay talagang in-entertain siya ni Bongbong Marcos. So, sa akala ni Atty. Gadon ay, porket nagsasalita na si Congressman Marcoleta patungkol dito sa mga anomalya o mga problema ng gobyerno to ay antay na siya, anti-government na siya. Hindi. Itong si Congressman Marcoleta ay nasa diretso lamang siya. Sinasabi niya lamang yung kung anong mali at hindi tamang ginagawa ng gobyerno ito. So dito, dinidepensa ni Congressman Marcoleta na siya ay hindi antay, kundi nag-react lang siya sa mga problema dito. Pero sa kabila nun ay wala naman silang problema ni President Bongbong Marcos. So, tuloy natin. Nagbubulungan kami. Oho. Oo. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Ay, hindi. Wala akong sinasabi laban sa... Nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Totoo Ibig po. sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. O, Tama. paano mo sasabihin na tayo laban doon sa opinion ng Pangulo? Oho. Yun nga po ang hindi matanggap ng marami kong Yung opinion niya sa atin ay tama. Oho. Ang problema kasi dito sa mga loyalista na mga fanatic ay akala nila ay nagrally ng INC ay yung ginawang ng INC na pagsuporta sa no to BP Sara Duterte ay anti-Marcos administration na sila. So yun siguro ang kanilang perception do sa peace rally na yun. Kaya ganun na lamang sila makabanat sa ginawa ng INC kahapon. So ito nga pinapaliwanag ni Congressman Marcoleta na hindi ganun. Tama. Kasi naman Pero talagang sa tama mga po. kasamahan niya, mali ato. Baka siya magalit ngayon kaya ikaw naman kanya ganun. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo bakit? Kalaban ko ba si Kadante ang tawag sa akin ng Opo. presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Oho. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Oho. Kaya nga bobo nga si Atty. Gadon. Bobo nga si ex-attorney Gadon nga, Congressman Marcoleta. Intindihin mo na lang. Yung kanyang perception ay mali. Kaya intindihin mo lang kanyang kabubuan. Sobrang fanatic ni Larry Gadon, sobrang fanatic sa Marcos. Hindi niya nakikita yung mali ang ginagawa ng Marcos. Pinagtulong-tulungan ka.
Oo nga po eh. Kaya, mga ganyan lang naman ang ano dyan. Oo. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung hindi kayo kasang-ayon nung kanila, akala nila, kaaway na kayo nung mga tao Yun. kanilang Baka magtaka siya. naglilingkuran. Baka magtaka siya. Umatras si Manong Chabit. Oo. Oh, tama, O tama. baka oh. hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Oh, ano kaya yun? Ano kaya? Ano kaya inibili na yon na susuporta ni Chavit Singson si Congressman Marcoleta? Hindi natin alam. Paano ba yun? Ewan lang. Hindi natin alam kung ano napag-usapan nila. Ba? Oo. Secret, di ba? Kayo po may binilin. Go. Ha? Secret. Oo. Oo. Nabulungan din Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. Na, 40 ho yun. 40. nadagdagan ng zero. Okay, so napanood natin yung itong video na to na konting clip na patungkol dito sa kung paano sinabihan ni Congressman Marcoleta si ex-attorney Gadon na bobo ka. Ibinireklamo yung kanyang salita na kanyang hilig o favorite word niya na bobo ka. Kaya magdahan-dahan din tayo minsan ng mga salitang ating ginagamit dahil minsan ay baka sa ating babalik yon, di ba? Para kang dumupla ng patingala o tumitingin ka sa langit, nagdudupla ka, ang bagsak ay mismo sa mukha mo. Okay? So, yun nga. Maganda. So, maganda tong mga development katulad kahapon na pag-flexing the muscle ng INC na, hey, magdahan-dahan lamang kayo sa inyong mga ginagawa bilang pampagising sa ating gobyerno na magtrabaho lamang ng diretso. Trabaho, tigilan na ang pamumulitiko, ano. So, bago natin to ihinto itong ating konting pag-react dito ay please naman na wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. Maraming salamat. Huwag kalimutan lagi ang safety first.